Hallelujah. Sa gabing ito ay ang aking bubuksan ng mga text, ang magbubuksan ng mga salita ng Diyos ay nandito po sa Book of Ephesians, chapter 5, verses 8 hanggang 21. Bago ko basahin sa King James Version ay ang Book of Ephesians, chapter 5, verses 8 hanggang 21, ang context po nito ay patungkol to the children of light. Sino ba ang mga anak dito sa liwanag? Amen. Hallelujah. Maraming mga anak sa liwanag. Mamaya makikita natin ang paghihimay-himay ng salita ng Diyos upang ating makita na na may ebidensya ang mga anak ng liwanag. Okay? At dito sa ating pag-uusapan sa Ephesians chapter 5, verse 8 to 21 ay mayroon ditong nabanggit sa verse 14 hanggang 18 na hindi rin naman tayo dapat maging children of light lamang. Hindi rin naman dapat tayo maging mga anak sa liwanag lamang. Kundi ang sabi dito ay kailangan din tayong maging, sabihin natin, wise na lumalakad sa sanglibutan ito. At ang sabi dito, redeeming the time. Pag sinabing redeeming the time, ang time ay sabihin natin ay naagaw ng kaaway. And that's why may pagre-redeem. Sapagkat ang araw at ang panahon ay malapit na at ang araw ay punong-puno na ng kasamaan. So hindi pa ako nag-opening verse, nagpapaliwanag pa lang. So pinapakita ko lamang dito sa context nating babasahin, meron children of light and meron children of darkness. At meron din naman tinatawag dito na mga be filled with the Holy Spirit. That is the command. At meron din naman dito filled with the spirit of alcohol or tinatawag yung mga lasingger o mga lasing sa espiritu ng alak. So nakita niyo, may contrast, may liwanag, may dilim, may filled with the Holy Spirit at meron namang filled with the spirit of an alcohol. So nakita niyo yung difference? At ang sabi ni Apostol Pablo, kung babasahin natin, okay, makikita natin ang payo ni Apostol Pablo. Ang payo ay hindi lamang payo, but this is a command. Pag sinabing a command, kailangan nyo itong gawin. Mga children of light, hindi lamang kayo dapat mga children of light lamang, kundi dapat tayo ay maging be filled with the Holy Spirit. Okay, babasahin na natin. Verse 8. Ephesians chapter 5, verse 8 to 21. For ye were sometimes darkness, but now are you light in the Lord. At ang sabi ni Apostol Pablo, commandment, walk as children of light. For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Sa ibang salin, the fruit of the light, yung spirit dito ay kaniyang in-equate sa light, is in all goodness and righteousness and truth. At yung verse 10 ay napakaganda. Proving what is acceptable unto the Lord. Sa ibang salin, sa NIV version, ang sabi dito, and find out what pleases the Lord. Nakikita niyo ang sequence, yung pagkakasunod-sunod. Yes, you are children of light. Dati tayo ay children of darkness. Under control ng sanglibutang ito, ng kadilimang ito, ang kapangyarihan na gumagalaw na masama dito sa sanglibutan. We are influenced. We are in darkness. But now, ang sabi ni Apostol Pablo, but you are light in the Lord. Walk in the light. Pero, ang sabi dito, and find out what pleases the Lord. At hanapin natin kung ano ang magpapaligaya sa Panginoon. Ang mga anak, kapag yan ay matalino, hanapin niya ang kiliti ng kaniyang ama. Aalamin niya kung ano ang makakapag-please sa kanyang ama. Ang magpapaligaya sa kanyang ama. Alam nyo, may ibang salin, yung amplified version, and I believe kapag ang magulang nakita ang anak na ganito ay panigurado siya ay mapipleased. Tama? Babasahin natin. Trying to learn
open parenthesis or bracket, sabi dito, by experience, what is pleasing to the Lord? At ang sabi, open bracket again, and letting your lifestyles be example of what is most acceptable to Him. Alin yun ang lifestyle na yun? Your behavior, expressing gratitude to God for your salvation. It is your lifestyle, it is your character. Kapag ang anak ay naging mabuti sa kanyang ama, naging masunurin, naggumagalang sa kanyang ama, of course, mapiplease nyo ang inyong ama. Subukan nyong wag mag-behave ng hindi maganda sa harapan niyang magulang. Sigurado, dahil mahal kayo, papaluin kayo. Pero mapiplease natin ng Diyos kung ang ating buhay, ang ating lifestyle, ang ating character, hallelujah, ay ating itong ine-express with gratitude to God. Hallelujah. Di ba? Ang Diyos ay nalulugod doon sa mga anak. Gaya ng sabi ni John, ang kaligayahan ko ay makita ang mga anak ng Diyos na lumalakad sa katotohanan. Meaning to say, ang kanyang character, ang kanyang buhay, hallelujah, ang mga salita ng Diyos ay nakikita at nahahayag sa Kanya. Therefore, hallelujah, yun ang nakapagbibigay ng kaliguran sa Ama. And I do believe, hallelujah, walang, sabihin natin na hindi hiwalay dito ang pananampalataya. Sabi sa Hebrews chapter 11, but without faith, it is impossible. I'm reading Amplified Version. But without faith, it is impossible to walk with God and please Him. It is impossible, brothers and sisters, na makapagbigay ka ng kaluguran sa Kanya sa pamagitan ng paglakad, hallelujah, ng kabanalan sa harapan niya without faith. But if you have the faith, well, it is possible. Sometimes, hindi natin agad-agad makikita sa atin dito sapagkat na mayroong battle. Pero kung atin siyang hinahayaan na makagawa sa ating buhay at atin siyang sinasampalatayanan, hallelujah, maya-maya mararamdaman mo na ikaw ay lumalakad na nakasama niya. At ang buhay mo ay hindi na yung buhay mo na nakaraan in darkness, but ang buhay mo na ngayon ay buhay na nasa kaliwanagan sa ating Panginoon. Hallelujah. And that is the reason, magandang example ang sinabi ni Jesus in John chapter 8, verse 29. Ang mga anak, hallelujah, may mga magulang pa dito. Sabi dito ng John chapter 8, verse 29. And He who sent me is with me, sabi ni Jesus. Ano ang sumasa Kanya? Sino ang nagsugo sa Kanya? Sino ang nagsugo sa Kanya na sumasa Kanya? Well, ang Diyos ay sumasa Kanya, and the Father has not left me alone. For I always do those things that pleases Him. Hallelujah. So the children of light, you must know kung ano ang magpapaligaya o makakapagbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Pero hindi naman lalayo yan sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Di ba? Ang ating mga katawan, ating ipresenta a living sacrifice, pleasing, hallelujah, sa Kanyang harapan. Hallelujah. Basahin nga natin, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. Hallelujah. Yan lamang ang makapagbibigay ng please and acceptable sa Kanya. At ang command ni Apostol Pablo dito sa atin, walk as the children of light and find out what pleases the Lord. Hallelujah. Kay Inam. At tayo magpatuloy sa Ephesians chapter 5, verse 11, at sabi dito, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Sa ibang salin, sabi dito, do not participate in the worthless and unproductive deeds of darkness.
but instead expose them by exemplifying personal integrity, moral courage, and good and godly character. Hallelujah. Anong ibig mong sabihin, Brother Philip, sa sinabi dito ng mga salita ng Diyos? Well, ang Psalms chapter 1, verse 1, ipinakita dito ang kalagayan ng isang taong pinagpala. Bakit? Sapagkat hindi siya umuupo. Hindi siya sumasama. Hindi siya nakikisama sa mga sinners. Hindi siya nakikisama sa mga nasa kadiliman. Sapagkat siya ay tinawag na para sa kaliwanagan. Alam niyo, napakahirap nito. I na-experience it. Dahil compulsory, dahil ang aming boss ay dumating po noong Tuesday last week, may mga meetings na ginheld sa office. At pagdating ng Friday, Saturday, and Sunday ay mayroong tinatawag na team building. Well, sometimes kailangan nating makisama, pero hindi ibig sabihin na tayo ay nakikisama, ay nakikisama tayo. So magkaiba yun. Parehas na word, iba lamang ang pagbabaybay. Magandang makisama pero hindi maganda ang makisama. Hindi dapat tayo makisama. Ano ba yung makikisama? Well, ang sanglibutan, hindi mawawala sa kanilang fellowship ang espiritu ng alak, ang alcohol. Lagi sila nagiinom. Well, dahilan sa aking pagpapakilala sa kanila, sabi ko, well, hindi na po ako umiinom. I'm a new creation. Sabi ko, bago na po ako, born again. So, sa ibang paraan na lang, tayo ay pwedeng magkaroon ng activity. Pero sa kanila, mula umaga hanggang gabi, lagi yan may mga iniinom. Merong black label, red label, lahat ng mga label. So, naawa ako, sapagkat tumanda na lamang yung boss ko sa Australia, hanggang pagtanda, hindi na natuto. Puro pa rin inom. Well, yun ang kalagayahan nila. Doon sila nagiging masaya. At ako ay dahilan kakaiba sa lahat, napakahirap. So, sabihin natin, nagiging killjoy. Pero nung pagdating ng mga Sabado, Linggo, accepted na nila. So, hindi na ako nila niyayaya. Sapagkat, mahirap ipilit ang isang bagay na patay ka na doon. Diba? Wala nang bumabangon, uhaw, pag nakikita mo yung alak. Kahit sila minsan, alam niyo po ba, nagtawag ako sa misis ko, sabi ko, Han, nandito kami sa beach resort sa San Juan. Oh my God. Kung ako'y nasa sanglibutan, talaga naman, sasamantalahin mo ang mga magagandang mga bagay na nakikita mo, pati mga babae. Pero nung ako'y nasa Panginoon na, sabi ko, lahat ng mga yan ay wala na akong desire at panglasa. Well, I tried all my best na tumalikod, try all my best na hindi makisama, pero dumarating ang panahon, dahil walang-wala sa ibang lugar, nandun, no choice ka, maawa ka na lang pag may dumadaan na ganyan, pero alam niyo po ba, walang desire, doon ko na patunayan yun. Wala na palang tinatawag na pagnanasa, kapag nasa Panginoon ka na. Hallelujah. At ang iyong kagandahan na yun. And that is the reason kakaiba ako nung nandun na sa lugar na yun. So, ako ay nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yung dati na mga bagay na kahinaan ko, pero ngayon, lahat ng yan ay inalis niya na sa akin. At ako ay nagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Now, sa pagpapatuloy, ang oras ay nagmamatulin. I don't know kung matatapos ko to. Medyo marami yung aking na-prepare. Okay. Ang sabi dito, sa verse 12, Ephesians chapter 5, For it is a shame even to speak to those things which are done in them in secrets. Sabi sa ibang salin, it is a disgraceful even to mention the things that such people practice in secret. Oh, hallelujah. Hindi mainam itong sabihin, it is a disgraceful sapagkat yan ang mga bagay na yan na hindi magpapabuti o magpapalakas sa sino man na nakikinig. But ang sabi dito sa verse 13, but all things that are reproved are made manifest by the light,
For whatsoever doth make manifest is light. Sa ibang salin, but all things become visible when they are exposed by the light of God's precept. For it is a light that makes everything visible. Okay. Merong isang Kristiyano, hindi ko na lang siya papangalanan, ngunit ito ang kanyang tinestimony. Sabi niya, sa trabaho, ako yung mabait. Ako yung tinatawag na banal. Well, naranasan ko rin naman din yan. Sapagkat ang ating buhay ay hindi na dati noon, and that is the reason yung mga ginagawa ng sanglibutan ay hindi yun ang mga bagay na hindi ko na ginagawa. At yun ay kinamumuhian at hindi na ito binibigyan pa ng time at panahon. And that is the reason na example ko sa inyo ito. Pero, ang sabi ng Kristiyanong ito, pag nakita niya si pastor, narinig niyo na yan? Si Pastor Nonoy noon that time. Pastor Nonoy kasi that time ay napaka-meek, pakainhin at gayon din sa pananalita. Pag dumatabi daw siya kay pastor, feeling niya, makasalanan niya. Hindi niya daw maiisip kung bakit gano'n ang kanyang nararamdaman. Well, merong nagpayo, at ang sabi ng payo, ay ito ang pinayo. Ulitin ko. But all things become visible when they are exposed by the light of God's precept. For it is the light that makes everything visible. Sapagkat na-expose siya, hallelujah, sa kaliwanagan, sa kabanalan ng merong kay Pastor Nonoy. At nakita niya ang sarili niya kahit na sabihin niyang banal siya sa trabaho, pagtingin niya, katabi niya kay Pastor, ang layo. See? At nahihiya siya. At nare-realize niya sa sarili niya na hindi pa ako worthy. Bakit? Sapagkat lahat tayo, aminado tayo, kahit we are Christians, because we have a dual nature, merong pakikipagbaka. Sometimes na natatalo, sometimes na nanalo. At yan ay hindi may tatanggi. That is the reason, ang payo ni Apostol Pablo, hallelujah, as a children of light, hallelujah, dapat sa atin lumakad sa liwanag. Anak tayo sa liwanag. Therefore, tayo lumakad sa kaliwanagan. Pag hindi tayo na lumalakad sa kaliwanagan at tumabi tayo sa lumalakad sa kaliwanagan, I am pretty sure that ikaw ay mahihiya. Ang iyong pananalita ay iba sa pananalita niya. Ang kanyang paggawa, ang kanyang action ay iba sa iyong ginagalaw. At maging ang iyong pag-iisip ay iba doon sa kanyang pag-iisip. Maging sa decision ay magkaiba. Madi-differentiate mo kung anong level ng liwanag meron siya at anong meron ka. Well, hindi naman natin dinidiscourage na kahit meron kaliwanag ay sabihin natin na mahina ka, dapat gawin mo yan, magpalakas ka. Well, darating tayo by and by, pero merong proseso. Meron niyang mga paraan. At kung malalaman natin ang paraan na yan, hallelujah, I'm pretty sure, hallelujah, kung anong meron sa ating Panginoon, ay magiging gayon din tayo. Right? And that is the reason, siguro bago tayo maglumalim, pakita natin yung distinct na pagkakaiba ng children of light at saka children of darkness. Ang 1 John chapter 3 verse 4 verse hanggang 10, dito pinakita ni Apostol John ang pagkakaiba ng nasa kaliwanagan at ang nasa kadiliman. Well, hindi natin yan makakaila. Kapag ang nasa Panginoon, makikita dapat ang buhay ng Panginoon sa iyong buhay. Pero pag hindi, alam mo na kung ano yung kabaligtaran. Dapat ito ay intentional. Dapat ito ay dapat nating ginagawa. But what do you mean intentional? As a children of light, walk in the light. Sapagkat dito tayo tinawag, therefore tayo lumakad.
Gawin natin sapagkat ito ang dapat at nararapat na dapat gawin. At ang sabi dito ng verse 4, 1 John chapter 3, verse 4. 4 muna, brother. Whoever committed sin transgresses also the law. For sin is a transgression of the law. Ang lahat ng gumagawa ng kasalanan ay katumbas ito ay ikaw ay nagsasalangsang sa kautusan. Ang sumasalangsang sa kautusan ay kasalanan. Ganun to hinalintulad ni John. And you know that He was manifested to take away our sin, and in Him is no sin. So ang Panginoon, hallelujah, siya ay naparito upang alisin ang kasalanan na yan. Alin yun? Ang nakatali sa kautusan. At in Him is no sin. And whoever abide in Him, sinneth not. Amen? Ulitin ko. Whosoever abide in Him, sinneth not. Guilty or not guilty? Tatagalogin ko. Ang sino man na nag-a-abide sa Kanya, ang sino naman na nakikiisa o sumasama sa Kanya, ay hindi na nagkakasala. Sapagkat ang nagkakasala pa ay hindi nakita, not seen Him, neither known Him. Ang kalagayan nito po, kapag tayo nagkakasala, marahil sa kalagayan ka ng bata. Hindi mo pa kilala ang Panginoon at hindi mo pa siya nakita. At walang pinagkaiba to sa darkness. Sometimes, nandito sa umpisa, ang tinatawag na sabihin natin na hindi pa natin ma-differentiate ang anak sa liwanag at ang anak sa kadiliman. Bakit? Sapagkat kapag bata ka pa, pinanganak ka sa Panginoon, as a children of light, bata pa, walang alam ang muwang ang bata pa. Hindi pa niya alam kung paano mag-conduct o paano siya kumilos na may kabanalan, hindi pa niya alam kung sino ang nanay niya, hindi pa niya alam kung sino ang tatay niya, at wala pa siyang muwang sa lahat ng mga palatuntunan na dapat niyang malaman. Di ba gayon ang bata? Well, gayon din ang nasa kadiliman. Gayon din. May pinagkaiba ba? Yes, may pinagkaiba dahil ikaw ay pinanganak sa liwanag, ngunit ikaw ay bata pa. And that is the reason, kailangan natin lumaki, lumago, at magkaroon ng kaalaman sa Kanya. Sabi na Apostol Pablo, ang payo niya sa 2 Peter chapter 3, grow in the knowledge, o grow in the grace, in the knowledge of our Lord. Sapagkat kung ikaw ay pinanganak sa Panginoon at nanatili ka diyan at hindi ka lumago, ay wala kang kaalam sa patungkol sa Panginoon. Hindi mo alam kung paano mag-behave sapagkat kulang sa alaman. Tandaan natin, kahit ikaw ay anak, gaya ng sinabi in the book of Hosea, I believe. Sabi doon, my people shall perish because of lack of knowledge. Bakit sila nadi-destroy? Bakit sila nape-perish? Why? Sapagkat kulang sa kaalaman. Kulang sa kapahayagan. Kulang sa pagkakilala sa Panginoon. And that's why we desire na malaman siya. We desire sa kanyang mga salita. We desire na higit pa natin siyang maranasan sa ating buhay. Sapagkat kung hindi natin yung i-desire, may principle ang Bible. Sabi sa Matthew chapter 5, mapalad ang mga nagugutom o nauuhaw sapagkat sila ay pupunuin or bubusugin. Tama ba yun? Hallelujah. Tayo magpapatuloy. Hallelujah. It's verse 9 ng Ephesians chapter 5. Verse 8. 8 muna. Okay, 7. Sorry. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness
is righteous, even as He is righteous. Kahit na tayo ay banal, dahil pinanganak tayo, hindi porke na banal ka, hindi ka na magpapakabanal. In fact, ang sabi, lalo ka pang magpapakabanal. This is the same thing. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. And he that committed sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. At ang sabi dito, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Salamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Na naparito upang sa gayon ma-destroy ang kadiliman sapagkat siya yung liwanag. Tumatakas ang kadiliman kapag mayroong liwanag na dumarating. Ang buhay natin na nasa darkness, pag tayo dumanggap sa Panginoon, sa biyaya niya na sumasa atin, alakayin niya tayo sa tunay na kaliwanagan. Pero it goes hand in hand. Kailangan mong sumampalataya sa Kanya, kailangan mong hanapin ang nakakalugod sa Kanya. At alam natin kung ano ang nakakalugod sa Kanya. Kung tayo ay sumusunod. Kung tayo ay sumasampalataya. Yan ay ating nabasa na kanina. At ang sabi dito sa verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin. For his seed, lahat daw ng ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat daw, for his seed remaineth in him, and he cannot sin, because he is born of God. Yang seed na yan ay dapat nating pag-usapan. Sabi sa Luke chapter 8 verse 11, ang the Word of God, or the seed, is the Word of God. So, ibig sabihin pala, ang Word of God, kapag ito ay nagre-remain sa Kanya, He cannot sin. So, ano dapat natin gawin? Ang Kanyang mga salita ay dapat nananatili sa atin. Alam nyo, magandang tignan yung isang baso kapag punong-puno ng tubig yan. Kahit yan ay lagyan mo ng ibang kulay ng tubig, hindi yan magiging iba. Sapagkat puno na eh. Tatapon niya lang yon. Kapag tayo ay nasumpungan na tayo ay ang kanyang mga salita na nanatili sa atin, well, papansin mo, ang buhay mo ay nagbabago from glory unto glory. Hallelujah. In this, the children of God are manifest. So dun daw nakikita ang manifestation ng pagiging anak ng Diyos and the children of the devil. Whosoever doth not righteousness is not of God. Ganun lang kasimple. Neither he that love not his brother. See? Nakita natin? Napaka ano ni Apostol John kung anong pagkakaiba. Pag gumagawa ka ng kasalanan, hindi ka anak ng Diyos. Parang ganun. Pag gumagawa ka ng kasamaan, well, ikaw ay anak ng kaaway. Ganun kasimple niya sinabi ang mga bagay na ito. Pero remember, yung word na yan, in the first coming, sa John chapter 1 verse 1, alam natin yan, in the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. At sabi sa verse 14, and the Word, yung salita na yan, was made flesh and dwelled among us. Alam natin yan, yung Word ng Diyos, yung salita ng Diyos, yung Word na yan ay naging Panginoon. Or, ang Panginoon na mismo itself. Kasama nila ng mga disciple in His first coming. Kung saan mapunta ang Panginoon, naroon sila. Kung saan matutulog ang Panginoon, naroon sila. At nakita nila ang manifestation na hayag na salita ng Diyos.
At sinabi ni Philip, show us the Father. Sabi ni Jesus, tagal mo na akong kasama, Philip. Hindi mo pa nakikilala ang Ama. Ang nakakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Well, doon niya pinakita. Ang salita ng Diyos, which is ang Panginoon, ay kasama nila. Ngunit isang bagay, ang pinakamainam, yung salita na yan, ay hindi lang kasama, kundi dapat yan ay, sabi doon, ang anak ng Diyos, kapag ang kanyang seed, ang kanyang word, ay nagre-remain sa ating puso, sa ating buhay. So, ibig sabihin, kung ang Panginoon ay nananatili sa iyong puso, nagre-remain sa iyong puso, well, hindi ka magkakasala. Yan ang sinabi ng Scriptures. And that is the reason, sa 1 John chapter 3, dito na lamang sa verse 24, at sabi dito ni John, and he that keepeth his commandments dwelleth in him, and he in him. Ang sino man, hallelujah, na nag-iingat ng kanyang salita, ano yun? Salita ng ating Panginoon, siya ay nananatili sa Panginoon. At ang Panginoon ay sumasa kanya. And hereby we know that He abided in us by the Spirit which He had given us. At malalaman natin na siya ay nananatili sa atin sapagkat merong banal na Espiritu na nagsasabi sa atin na binigay niya. Hallelujah. Diba? Ang Book of Romans, chapter 8. Hallelujah. The Spirit that testified in our spirit that we are the children of God. Hallelujah. Well, sabi ng Panginoon, if you love me, sa John chapter 14, verse 23 and 24, keep my words. And my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Yan ang pagkakakinanlan ng children of light. Hayag na hayag ang buhay ng mga anak sa liwanag. Sapagkat ang katunayan, nasa kanila ang Panginoong Yesus Kristo, ang salita ng Diyos na nanatili sa kanila. At yan ang madaling madistinct na makikita ng tao. Makikita nila ang buhay mo sapagkat ang Panginoon ay nasa iyo, na gumagawa sa iyo. Pero, hindi doon nagtatapos ang payo ni Apostol Pablo. Ikaw na anak sa liwanag, lumakad ka, that is a commandment, ka sa liwanag. Kasi may dual nature ang tao. Diba? Magawa minsan tayo ng mga gawain nandoon sa kadiliman pa. Minsan binabalikan pa natin yung mga gawa na ginagawa natin noon. Pero hindi na yan ang buhay mo, kapatid. Ikaw ay patay na dyan. And that is the reason, sabi dito sa ating pinaka-topic natin, ang pagbigyan natin ng focus dito sa Ephesians chapter 5, verse 14, wherefore, he said, awake, thou sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give the light. Hallelujah. Bakit? Sapagkat si Paul ay ina-urge ang mga believer to wake up spiritually. Sapagkat merong mga natutulog. Merong mga pasaway. Merong mga, anong tawag doon? Nagsasayang ng mga oras. Dahil kayo ay patay na, sabi niya, wag na kayong bumalik doon sa buhay ng napatay. Stop living like the worldly na pagmumuhay, but start living sa pamumuhay ng nasa liwanag. Awake, you sleeper. Hindi na to ang panahon ng pagbibiro-biro o sabihin natin ang pagsasayang ng oras. Tayo ay dapat bumangon. Arise from the dead. Hindi ibig sabihin physically death, but spiritually deadness. Anong ibig mo sabihin, Brother Philip?
Well, ang Espiritu na nasa iyo ay gumagawa, ngunit ini-ignore mo siya. No. Pag ini-ignore mo, sabi, grieve not the Holy Spirit of God. Diba? That is the reason, may paalala si Apostol Pablo. Huwag niyong pighatiin at huwag niyong, sabi sa 1 Thessalonians chapter 5, pighatiin. Baka hindi siya mag-function sa inyo. Nandyan siya, pero hindi siya nagpa-function kasi lagi mo siyang ginigrieve. Ngunit ang sabi ni Apostol Pablo, it is time na ikaw'y bumangon. Sabi niya, kailangan mong bumangon at kailangan mong ikaw ay sangkapan ng Panginoon ng liwanag niya sapagkat meron kang purpose. Tandaan natin kung bakit ka gigisingin, kung bakit ka kailangan bumangon sapagkat meron kang layunin. At ang layunin niya, ikaw ay gamitin ng Panginoon, hallelujah, na magliwanag dito sa sanglibutan ito. That is your purpose. Alam niyo ba, ang kalagayan natin dapat that we are spirit-filled Christian. What do you mean spirit-filled Christian? Ibig sabihin nun, tayo ay, well, bigyan natin ng definition yung spirit-filled na yan, no? Ang filled na yan, sa Greek word, ay pleroo. Means to fill to the full, to be under an influence, or pwede natin sabihin, or control. Gaya ng kanina binigay kong liwanag, kapag yung mga tao noon na nagsisail ng bangka, hallelujah, hindi sila makakapag-move forward kung walang hangin na tumutulak. So yung being filled or under influence or control, gaya ng hangin na tumutulak doon sa layag ng bangka at ikaw ay inuusog. Yun ang kalagayan ng pagiging filled or plereo. Yan ang translation na yan. And that is the reason, ang sabi dito ng Ephesians chapter 5, babasahin ko sa ibang version, sa Amplified Version, dito sa verse 16. Making, or verse 15 muna, no? Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise. Ano yung wise? Sensible, intelligent, discerning people. Making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. Yan ang command at ang payo ni Apostol Pablo sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Making very most of your time dito sa mundong ito. Sapagkat ang mundong ito ay filled with evil. Hallelujah. At ang sabi niya dito sa verse 17, therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord. At ang verse 18, do not get drunk with wine, for that it is wickedness, corruption, or ito ay stupidity, but be filled with the Holy Spirit and constantly guided by Him. So being filled with the Spirit ay walang pinagkaiba to by influencing or taking controlling ng Espiritu sa iyo. Yan ang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Romans chapter 8, di ba? They are that led by the Spirit of God. Ang pagkakananan lamang sila ang mga anak ng Diyos. Kapag hindi ka pinangungunahan ng banal na Espiritu, well, anong kalagayan ka?
Mapalad ka kapag ikaw ay pinangungunahan ng banal na Espiritu. Yan ang pagkakilalanan mo na ikaw ay tunay na anak ng Diyos. You are filled with the Spirit. Well, gusto ko ditong mag-dwell sapagkat dito i-compare ni Apostol Pablo ang pagiging drunkenness with an alcohol at being filled with the Spirit. Sino ba dito ang nakainom na? Ako ay nakainom na. Marami sa atin na nakainom na. Yung sabihin na hindi inom, kundi talagang gumagapang na dahil sa kalasingan. Opo, ay naranasan ko na rin yan. Alam ko ang sabihin natin ng nalalasing at sobrang kalasingan. Yung tipong tinatawag mo na ang uwak. Well, yan yung mga nakikita ko, yung mga kasama ko. Dahil they are filled ng lasing na sa espiritu ng alak, tinatawag na nila yung uwak. At yun ang gustong-gusto nila. I don't know. Bakit hindi pa sila gumagraduate? Dahil dun sila masaya, I guess. Pero salamat sa Diyos sapagkat ako ay inalis roon. Well, ito ang pagkakilalanan ng isang lasing sa alak. Ang kanilang behavior. Ano yung behavior? Ugali. Pag-uugali ay naiiba. Tama ba o hindi? If a drunk person is controlled by alcohol, ang kanyang ginagawa, hindi na normal, kundi abnormal na ginagawa niya. What do you mean? Ang normal ng isang tao, kapag ako ay dati noon na hindi nalalasing, tahimik. Pero nung naka-influensya na ng espiritu ng alak, parang ako yung bankero. Dapat ako yung bida sa usapan ng mga inuman. Pabidahan ba? Well, nagiging bold sila, nagiging matapang sila, sapagkat yun ang isa sa influence ng alak. Tama po ba? Sino nakakalam? Nagiging madaldal. Nagiging matapang. Nangahamon na minsan ng away. Kasi walang nagpapatalo. Kasi parehas na espiritu ang gumagawa. Gusto nyo lagi kayong bida. So sino magpapatalo? Wala. Kung wala nagpapatalo ay away. Sabihin natin, hindi naman yan ganyan, mabait naman yan. Pero iba kapag nakainom ng alak. Hindi na siya yan. Yan ang spirit ng alak na umuimpluwensya sa iyo. At dito ikinumperto ni Apostol Pablo. Somehow, nakakakuha tayo ng idea. Ibig sabihin pala, kapag you are spirit-filled, you are not in normal way. Hallelujah. Meron kang boldness. Meron kang lakas. Meron kang lakas ng loob. Pero yung lakas ng loob, yan ay impluensya ng Espiritu ng Diyos. Hindi yan impluensya ng Espiritu ng alak. And that is the reason, ang payo ni Apostol Pablo, sa Romans chapter 6, verse 16, Know ye not that to whom you yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom you obey, whether of sin unto death or obedience unto righteousness. Ngayon, mga children of light, children sa liwanag, sa inyo ibibigay ang inyong sangkap ng inyong katawan. Gusto nyo bang ibigay sa sangkap dito sa espiritu ng alak? Well, kayo ay magiging alipin ng alak. Sasabihin mo sa kinabukasan, bakit ko ba nagawa yun? Hindi naman ako ito Yung iba nga, pinakamasama. Hindi ko alam yung ginawa ko kagabi. Wala akong kaalam-alam, wala akong muwang. Pero ikaw ay nagsalita, umakto, sapagkat ikaw ay under influence ng alcohol. At same way, sa ibang banda, tingnan naman natin kung itong sangkap ng ating katawan, sabi sa Romans chapter 6, verse 16, kapag ito i-yield mo, hallelujah, sa righteousness o sa Panginoon, or being filled under the influence of the Spirit. Hallelujah. Tandaan natin, Romans chapter 8, verse 14, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. If you lead yourself na ikaw ay pangunahan ng banal na Espiritu, hallelujah.
Alam nyo, gusto kong basahin itong isang magandang quotation. Tingnan natin kung makikita ko to. Pagkatapos nito, marirealize nyo kung ano ang kabutihan na maidudulot if you are being filled with the Holy Spirit or you are under control or influence ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Being filled with the Holy Spirit is not about emotional highs, but about continual surrender. It is not about having more the Spirit, but the Spirit having more of you. Well, if you are filled with the Spirit, you are filled with power of the Spirit of God. If you are filled with the Spirit, you are filled, sabihin natin, with the boldness or tinatawag natin na meron kang tapang na ito ay sabihin mo or gawin mo ang isang bagay na hindi siya ordinarily, kundi ito ay sabihin natin extraordinary. Well, magbibigay tayo ng example. Hindi ko na makita yung quote na yon, but yung quote na yon ay kapag the more na pag tayo ay na-filled with the Holy Spirit, well, na-filled tayo ng kapangyarihan niya, ng kalakasan niya, ng kabanalan niya. At ano pa? Ano ang influence ng Espiritu sa iyo? At yun ang mahahayag. Will affect your behavior. And that is the reason, ang mga filled with the Holy Spirit ay may boldness. Katulad ng sinabi dito sa Acts chapter 4, verse 31. Pakinggan ninyo ang huling phrase. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Acts chapter 4, verse 31. And they were filled with the Holy Ghost, at ang sabi dito, and they spake the word of God with boldness. Alam nyo, brothers and sisters, sometimes nakikita nyo ako na nagbabahagi dito na dapat tayo, kapag mga Kristiyano sa huling panahon nito, dapat tayo ay nag-share ng Word of God. Tayo ay nagbabahagi ng mga salita ng Diyos. Ngunit, kung ito hindi ko nabantayan, ngunit ang dapat palang maging payo, bago mangyari mga bagay na yun, that we must be filled with the Holy Spirit of God. Hallelujah. Kung tayo ay be filled with the Holy Spirit of God, hallelujah, ikaw ay may boldness ngayon to speak the Word of God. Sapagkat ang Espiritu ang siyang gumagawa nito sa iyo. Kaya makikita natin yung example. In Acts chapter 2, verse 4, ang sabi dito, and they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Sino nagbigay ng utterance na yan? Well, ang Espiritu. Hindi yung kailangan aralin ng magsalita ng wika, kundi ang Espiritu niyan. If you are filled, siya ang magbibigay. It's the same thing kapag sabi ng ang Panginoon, huwag niyong alalahanin kung anong sasabihin niyo sa kanila sapagkat ang sumasa inyo, siya ang magre-remind ng mga salita sa iyo. Yan ang gagawin ng banal na Espiritu. Iba yan naman sinabi sa John chapter 14. Hallelujah. Well, kung ipinakita natin dito, dalawa ni Apostol Pablo, una sa alak, at alam natin kapag nalasingan sa alak, it will leads to destruction. Pero kapag tayo ay sa Espiritu, it will leads to life. Okay? Clear yun. Hallelujah. At same thing, ang gusto kong pinakasabihin sa lahat ng ito, being filled with the Spirit, is you are under influence or control of the Spirit. If you yield yourself at maging filled sa Panginoon, Espiritu ng Panginoon, you are controlled or under influence ng
Panginoon. Pansin nyo ang Galatians chapter 5, verse 18. Alam natin ang context ito is about walking in the Spirit and walking in the flesh. Pero ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 18, but if you led by the Spirit, you are not under the law. Sabi sa verse 25, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Hallelujah. Yun pala yun. Kapag kawa'y lumakad sa Espiritu, hallelujah, under influence ng Holy Spirit, if you are led by the Spirit, you are not under the law. Instead, ikaw ay mabubuhay sa lumalakad sa Espiritu. At ang bunga na yun, well, kaya naman binigay ang Espiritu, kapag yan ay hinayaan mong mag-control sa iyo, ang bunga ng Espiritu ay narito. Joy, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Alam niyo, brothers and sisters, yung katrabaho ko, inatid ko siya, saksiyan si Brother Michael. Napansin niya kasi na sa bawat mga traffic, lagi siyang naiinis. Doon pa lang sa pinuntahan namin, na-traffic kami, inis na inis. Bumili ng tubig, naghintay kami doon sa pilahan ng tubig ng isang oras. Inis na inis. Pero nagtataka siya, bakit ako? Very cool pa lang. Bakit cool ka? Sabi niya sa akin. Sabi ko, well, given na yan mga yan, at pag alam mo ng given yan, sa problema, alam mo na ang solusyon. Kung yan ay bibigyan mo pa ng ano sa iyong sarili, well, ikaw lang mahihirapan. Hindi niya alam sapagkat may impluensya ng Espiritu, and that is the reason, very long suffering. Sabihin, napaka-tagal mong ikaw ay sinabihin natin, sabihin natin na payapa lamang, no? Patience. Pinaka-long suffering is ang napakahaba ng pasensya ng Panginoon. So napakahaba ng pasensya ang ipagkakaloob sa iyo. And that is the reason, wala pa ako nababalitaan, ewan ko lang, yung totoong Kristiyano na nagkaroon ng road rage. Dahil ang mga Kristiyano, very long suffering, mapagbigay. It's better to give than to receive. Kung nagmamadali ka, mauna ka. Well, kahit minsan nagmamadali, mauna ka. Very long suffering. Because ano ang nire-reflect natin? Hindi tayo yun. Yun yung buhay ng Panginoon na nasa iyo. Kapag nabubuhay pa yung sarili mo, well, manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, ayoko yung ganito. Sabi mo, nais mong ibigay ang kaharian ng langit, nais mong ibigay ang Espiritu mo, Panginoon. Hayaan mong ikaw mag-take over, mag-control ng buhay ko. Sa akin, hindi ko kaya. Yan ang laman. Gusto niyan, pumatay. Makiapid. Diba yan ang gusto ng laman? Meron nga akong nakakita, narinig, sabi niya, kahit siyang pastor, pag daw nakat siya na alanganin at nakita niya na naging danger ang pamilya niya dahil sa isang ginawa ng isang tao, sa isipan niya, pinapatay niya na yung tao. Oh my, isa pa yung pastor. Well, hindi mawala yan sa mga tao, no? Pero alam niyo ba, after naman yun, humihingi siya ng tawad. Sapagkat natural sa tao yung ganon. Naranasan niyo ba yan? Yung inagrabyado kayo, pero ikaw ay hindi makaganti, pero sa iyong isip, ikaw ay pumatay na. Dahil sa galit. Pero hindi ka nga naging akto ng road rage, ngunit sa iyong isip, mas grabe pa pala. Sapagkat binubuhay ng kaaway kung ano ka. Ang laman, ang gusto niyan, makiapid, pumatay. Yan ang gusto ng laman. Maglalasing. Basahin niyo ang Galatians chapter 5. Yan ang gusto niya, di ba? Lumalakad sa laman. Dito natin makikita ang distinct o ang pinagkakaiba ng lumalakad sa Espiritu at ang lumalakad sa laman. Basahin niyo yan. Galatians chapter 5. Well,
Gaya ng sinabi ko, if you are filled with the Holy Spirit, gaya na sa translation niya, sa Greek word, you are influenced or controlled by the Spirit. Hindi na ikaw yung nagtitimon, kundi siya na ang nagtitimon ng iyong buhay. Maliwanag po ba yun? Hallelujah. Na gusto ko magbigay ng example habang may panahon pa. Ang magandang example siguro nating pwedeng ibigay ay ang buhay ni Esteban. Sino ba nakakilala ang story ni Esteban? Amen. Siguro sa iba na hindi nakakalam, ating basahin ang Acts chapter 6, verse 5. And the saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen or Esteban, a man full of faith and full of the Holy Ghost. And Philip and Prochorus and Nicanor and Timon and Parmenas and Nicholas, proselyte of Antioch. Yan si Esteban. Ano si Esteban? Full of faith and full of the Holy Ghost, or filled with the Spirit. And verse 6, whom they set before the apostle, and when they had prayed, they laid their hands on them. At ang pansin ninyo, ang verse 7, itong nangyari. And the word of God increased, and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. It's somehow na may kinalaman sa mga filled with the Holy Spirit of God or full of faith and filled with the Holy Spirit of God. And that is the reason kung bakit sila ay gumanap ng kampanin ng gawain ng Diyos with boldness. Kaya makikita natin to. And that is the reason in the word of God increased and the number of the disciples multiplied in Jerusalem greatly. Hallelujah. Now, alam natin si Esteban, siya ay pinatay sa pamamagitan ng bato, pero bakit siya pinatay? Yan ang magandang malaman. Bakit ba siya binato? Bakit ba siya namatay? Tandaan natin, si Esteban, full of faith and full of the Holy Ghost. Sa verse 8, Acts chapter 6, verse 8, now Stephen, a man full of God's grace and power, performed great wonders and signs among the people. See? Full of faith, full of the Holy Ghost. Thank you. Si Esteban ay full of faith, full of the Holy Ghost, and sabi dito, now Esteban ay full of God's grace and power. Kanina, sinabi natin, if you are filled with Holy Spirit or full of the Holy Ghost, you have power, full of power. And that is the reason, full of God's grace and power, perform great wonders and signs among the people. Sino ba gusto dito maging filled with the Holy Spirit? Hallelujah. Pag yan ay naranasan mo, well, perform great wonders, miracles, and signs. Well, yun naman sinabi ng Biblia. And the sign shall follow them who believe. Hallelujah. Brothers and sisters, and that is the reason dapat tayo ay maging filled with the Holy Spirit.
At sa pagpapatuloy, siya'y nagpe-perform. Tandaan natin, dito sa verse 9, opposition arose. Well, yung mga nag-o-oppose sa kanya ay tumayo. Whoever from the members of the synagogue of the freedmen, as it was called, Jews of Cyrene and Alexandria, as well as the provinces of Sicilia and Asia, who began to argue with Stephen. What do you mean argue? Nakipagdebate, nakipagsalitaan kay Peter, kay Stephen. But sabi sa verse 10, but they could not stand up against the wisdom the Spirit gave him as he spoke. Hallelujah. Hindi daw manaig sa kanya. Sabihin natin debate. Sa debate, walang nakanaig kay Esteban. Yung mga nag-arose sa kanya ay walang nakapanaig sa kanya. Dahil merong wisdom sa Esteban na ibinigay ng Espiritu. Oh my. And that is the reason, ang problema, hindi na natin babasahin to save time, inaccuse siya na siya ay nagbablasphemous sa salita na nanggagaling kay Moses na nanggaling sa Diyos. Ginawan siya ng istorya. Sinabi ng mga taong ito, dahil sila nagalit, sila hindi nakapanaig. Well, ganun naman ang tao. Kapag sila natatalo sa labanan, well, sila nagsiselos. Pag sila nagselos, gagawa sila ng istorya na laban doon sa taong yun. At ito, ang mga taong ito, yun ang ginawa kay Esteban. At kumuha pa sila ng false witness. And that is the reason, talagang kinuha si Esteban at inilagay siya before the Jewish council. Yun yung mga Sanhedrin on that time. Kanyo, ang tapang ni Esteban. Well, sige. Sumama siya. Ang problema, binigyan siya ng pagkakataon mag-speech. Sa Acts chapter 7, mababasa niyo ang ginawa ni Esteban. Napakaganda ng speech. Sapagkat yung kanyang speech ito ay nirecount niya lahat ng history ng Israel. Hallelujah. Mula doon sa kinanunuan kay Abraham hanggang sa dating ng Panginoon. Ganun siya nag-speech. But the problem is, inaccuse niya mga Jewish leaders na sila ay nagre-resist sa mga Holy Spirit at binetray nila ang ating Panginoon, ang Panginoong Yesus Kristo, the righteous one. Well, mababasa natin yan sa Acts chapter 7, verse 51 to 52, basahin natin. After niya ng speech, no? Ito ang sinabi ni Esteban, napakatapang, with boldness niyang sinabi, "You stiff-necked people!" Exclamation point. "Your hearts and ears are still uncircumcised. You are just like your ancestor. You always resist the Holy Spirit. Was there ever a prophet your ancestor did not persecute? They even killed those who predicted the coming of the righteous one. And now you have betrayed and murdered him. You who have received the law that was given through angels but have not obeyed it." Grabing ang tapang ni Esteban. And that is the reason sa verse 54, when the members of the Sanhedrin heard this, they were furious and gnashing their teeth at him. Galit na galit. Nanggagalitin sa galit, yung gaganin sa galit, yung kanilang mga ngipin talagang kinahagat nila sa sobrang galit sapagkat nung narinig nila kay Esteban yan. At ang ginawa, but Stephen, full of the Holy Spirit, looked up to the heaven and saw the glory of God, and Jesus standing at the right hand of God. And sabi niya, "Look," he said, "I see heaven open and the Son of Man is standing at the right hands of God." At habang sinasabi nito ni Esteban, ang mga Sanhedrin ganito, "And this they covered their ears and yelling at the top of their voice, they all rushed at him and dragged him out of the city and began to stone him. Meanwhile, the witnesses laid their coats at the feet
of young man named Saul. Ito si Apostol Pablo. At ang sabi ni Esteban, while they were stoning him, Esteban prayed, Lord Jesus, receive my spirit. Then he fell on his knees and cried out, Lord, do not hold this sin against them. When he had said this, he fell asleep. Oh my. Sa kabilang banda na gano'n ang ginawa sa kanya. Well, ganun pala nung kapag mamamatay na, yung mga filled with the Holy Spirit, nakikita nila ang heaven na nagbubukas. Nakita nila ang vision. Kaya sabi ni Esteban, well, nagawa ko na yung pinapagawa. Alin yun? Ipangaral boldly ang mga salita, ang revelation na natanggap ni Esteban kay Jesus Christ. Ganun siya katapang sinalita ang mga salita ng Diyos. Kahit na ang buhay niya ang kapalit. Pwede mong sabihin kanino man yan, pero pag sinabi mo to sa mga pare, sa mga matataas ang katungkulan, meron silang karapatan, ipapatay ka. At hindi lamang naglilimitahan kung ano ang nililimitahan sa kanino man, kundi kung saan kadalhin. Hallelujah. Tandaan natin, ang wisdom na meron kay Esteban ay bigay ng Espiritu ng Diyos. Sinalita niya ito sa mga matataas na katungkulan ng tao. And that is the reason, pinatay siya sa pamagitan ng bato. Ngunit ano ang nasa puso niya? Sabi niya, Panginoon, huwag mong ibilang itong kasalanan sa kanila. Kaya nila ito ginagawa dahil hindi nila ikaw kilala. I'm paraphrasing. Kung alam lang nila ang katotohanan, kung malalaman nila ang katotohanan. Yan ang resulta if you are filled with the Holy Spirit. You have boldness to speak the Word of God. And you have the power to perform miracles, signs, and wonders. Because you are under influence ng Holy Spirit. Remember that. Under influence. Controlled by the Spirit. Hallelujah. One more thing. Mabilis ang oras. Mag-alas 9 na. Si Peter. Alam natin ang buhay ni Pedro. Before Pentecost, si Pedro, in Luke chapter 22, verses 54 to 62, kinaila niya ang Panginoon ng 3 beses. Pero, after the Pentecost, ibig sabihin, after na ma-receive nila ang Espiritu at mabautismuhan sa Espiritu at we are filled with the Spirit, si Pedro na kinala ang Panginoon 3 beses, meron siyang lakas naman ng loob ipangaral ang salita ng Panginoon. Makikita natin yan sa Acts chapter 2, verses 14 hanggang 36. Nung nakikita ng mga tao yung mga filled ng Holy Spirit or the baptized ng Holy Spirit, on that time they're speaking tongues sapagat the Spirit gave them utterance. Ang sabi ng mga tao, mga lasing yata itong mga taong ito. At tumayo si Pedro. And Peter stood up, sabi sa Acts chapter 2, verse 14. With the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk, as you suppose. It's only 9 in the morning. Now, this is what was spoken by the prophet Joel. Ganun na siya katapang, tumatayo sa salita. Nagpipreach. Tandaan natin, sinasabi niya to ng malakas. Hindi to mahina. Wala pang microphone pa nun. Sinasabi niya to ng buong lakas at buong tapang. That's the influence of the Holy Spirit. Filled with the Holy Spirit. Yan ang impluensya na yan.
At ganun katapang si Apostol Pedro. At meron pa, no, sinabi niya sa verse 22, "Fellow Israelite, listen to this. Jesus of Nazareth was the man accredited of God to you by miracles, wonders, and signs, which God did amongst you through Him, as you yourself known." Sapagkat revealed na sa Kanya, ganun siyang kabold na sabihin ito. Well, haling-hulihan, sabi ng mga tao na pinangaralan niya, anong kailangan namin gawin? At sinabi ni Pedro, Acts chapter 2, verse 38, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost." At ang verse 40, nakita natin, dahilan sa kanyang pangangaral with boldness, si Esteban ay nangaral with boldness, nandyan ang miracles, nag-perform ng wonders and miracles, at si Pedro naman ay nangaral with boldness, at ang resulta, sabi sa verse 40, 3,000 souls were saved. Can you imagine? Ano ang hatid ng being filled with the Holy Spirit sa isang tao? Ang purpose ng Diyos ay yung may isa sa katuparan, sapagkat hindi na ikaw ang gumagawa niyan, kundi you are under control of the Spirit na yung tinanggap, or you are under the influence ng Espiritu. Hallelujah. Nung wala pang Espiritu sa kanilang buhay, itong si Pedro, takot mamatay, ikinaiila ang Panginoon. Hindi isang beses, kundi 3 beses. But nung siya ay nakareceive ng Espiritu at filled with the Holy Spirit, he spake with boldness sa mga tao. Ginamit siya. At alam natin yan, hanggang sa kamatayan. At ang sabi niya, huwag niyo akong ipako na katulad ng pagpako, katulad sa Panginoon, kundi ipako niyo ako ng patiwarik. Hindi siya karapat-dapat. Yun ang tingin niya. If you are filled with the Holy Spirit of God, ang iyong buhay ay matatransform. Mababago. At masasabi mo, hindi na ako iyan, kundi siya na gumagawa sa akin. And that is the reason, again, paulit-ulit ko sasabihin ito, mga anak sa liwanag, you're the children of light. Yes, maganda na ikaw intentionally mabuhay na may kabanalan, gumawa ng right, sapagkat yan ang dapat gawin ng mga righteous. Pero hindi sapat yan. Alam nyo, pwede kang magpakabanal sa iyong sarili ng way mong pagpapakabanal. Ngunit kapag hindi ka naman nai-impluwensya ng Espiritu Santo, yan ang mali. Pwede tayong gumawa ng mabuti sa ating kapwa, sa ating mga kapatid sa Panginoon. Pero pag yan ay ginagawa mo, hindi under the influence or controlled by the Holy Spirit, kundi ikaw ay nagpapakitang tao lamang, well, mapapagod ka at hindi malulugod ang Diyos sa iyo yan. Pwede mong gawin yan, gumawa ka ng mabuti, magpakita ka ng mabuti, magpanggap kang mabuti, pwede mong gawin yan. Pero sabi ni Apostol Pablo, children of light, hindi lamang kayo manatiling children of light, kundi kailangan kayo ma-filled with the Holy Spirit of God. At kapag ikaw ay filled with the Holy Spirit of God, you will do God's purpose with boldness. Why? Because you are under control by the Holy Spirit. Nakita natin yan sa buhay ni Esteban, ni Apostol Pedro, at sa panguli, pwede kong sabihin, kay Apostol Pablo. Si Apostol Pablo, alam natin, siya yung Saul, na kung saan siya yung witness kung paano niya pinahintulutan patayin si Esteban sa pamagitan ng pagtapon ng bato. Pero siya ginamit ng Panginoon. Nagpahayag ang Panginoon sa kanya in a different way. Kapag atong panahon na yun, ang Panginoon sa mga alagad, siya ay sumasama sa mga alagad. Ngunit kay Apostol Pablo, in a different way. Nagpakita ang Panginoon in a glorified body. Glorified state. Nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Ako ang Panginoong Hesus na iyong pinaguhusig.
Hallelujah. And that is the reason, iba ang gagampanan niya ang trabaho. Ngunit, sa dito sa Acts chapter 9, verse 17, Brother Saul, the Lord, even Jesus, had sent me, si Ananias. Nung nabulag si Apostol Pablo dahilan sa encounter niya sa ating Panginoon sa Damascus, ang sabi dito ni Ananias, Brother Saul, the Lord, even Jesus, has sent me that thou mightest receive thy sight and be filled with the Holy Ghost. Tandaan natin, si Apostol Pablo, persecutor ng mga Christians. Pero, nung encounter niya ang Panginoon in Damascus Road, hallelujah, nakita niya nagkaroon siya ng revelation. At si Ananias, na pumunta dito sa Acts chapter 9, verse 17, nag-laid hand sa kanya at siya ay nakakita at na-filled with the Holy Ghost. At ang sabi dito, si Apostol Pablo ay naging greatest apostle among all the mga apostol na ating masasaksihan. Bakit? Alam naman natin, isa siya sa pinakamaraming nasulat ng mga libro. Hallelujah. At ang kanyang mga tinuturo ay napakalalim. Meron siyang revelation na hindi basta-basta ba ito maunawaan by logical na pagbabasa ng isang tao. Only the Holy Spirit na siyang magre-reveal nito. Ganon kalalim si Apostol Pablo. Ganon ang kanyang intimate relation sa Diyos, sa Panginoon, nung panahon na siya ay nabaptize at saka na-filled with the Holy Ghost. Alam natin kung ano nangyari sa kanya. Nag-turn talaga ng sabihin natin ng pabaliktad. Mula sa persecutor hanggang sa maging servant of God. Na ginamit ng Diyos extraordinary. Hallelujah. Ang sabi sa 2 Peter chapter 3, verse 14, sabi to ni Apostol Pedro, ito yung final exhortation niya. Wherefore, beloved, seeing that you look for such things, be diligent that you may be found of him in peace, without spot and blameless. And account that the long-suffering of the Lord is salvation, even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given unto him, hath written unto you also his epistles, speaking in them of these things, in which some of things hard to be understood, which that are unlearned and unstable rest, as they do also in other scriptures, also their own destruction. Well, sa pagpapaliwanag, si Apostol Pablo ay merong kakaibang aral. Ikinote dito ni Apostol Pedro ang long suffering ng Panginoon, na gaya ng tinuturo ni Apostol Pablo. At yung ibang mga turo ni Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pedro, ay napakahirap intindihin. Yung iba ay gumagawa lang sila ng kanilang interpretation sa salita at which leads to destruction. Ibig sabihin, ganun kalalim ang revelation ni Apostol Pablo na pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Hallelujah. In-acknowledge niya. At si Apostol Pablo ay ginamit sa paghahayag ng mga salita ng Diyos at maraming mga sulat na siyang naisulat sa biyaya ng Diyos. At ang sabi niya, I have fought the good fight of faith hanggang sa kamatayan. Ginamit siya na pa. Anong purpose? To spread the word of God, to share the word of God. Even kahit siya ay nakakulong, patuloy siya nagsusulat at ipinapamahagi ang salita. Yan ang under influence, controlled by the Spirit. Ang purpose ng Diyos para sa iyo ay yung maisa sa katuparan if you are filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Marami pang mga scriptures na pwede natin pagbasihan, katulad ng kay Simeon, may revelation at nakaka-discern, nakaka-recognize ng pagdating ng Panginoon at anong gagawin ng Panginoon because yan ay ibinigay ng Espiritu sa Kanya. Well, marami pang mga dapat mga pwede pang ipag-aralan, ngunit gusto kong ilagay sa ating puso't isipan
Maraming gustong magnasa, mag-filled with the Holy Spirit. Hindi po yan sa umpisa lamang. Dapat tayong continuous yan. Sapagkat meron mga na-filled with the Holy Spirit, ngunit nauubos na lamang, parang isang baso na nauubos ang tubig. Kaya dapat nasain, sabi ni Apostol Pablo, palagi kayong maging filled, puno. Siguro magbigay ako ng isang example na wag natin tularan, ang example ng katulad ng kay Elijah. Alam natin ang ginawa ni Elijah sa 1 King, chapter 18. Si Elijah sa Mount Carmel showdown, napakatapang niya with boldness. Bakit? Hallelujah. He is being, sabihin natin, na ang anointing ng Diyos ay sa kanya. Binigyan siya ng kapangyarihan, binigyan siya ng kapahiyagan. And that is the reason ng paglalatag ng bato ay 12 sapagkat yun ay under ng influence o pagtuturo ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Ang sabi niya, nagawa ko na ang naayon sa iyong sinabi. And humingi siya ng apoy. At tinupok ng apoy ang hain na meron siya. At nung pinatunayan niya na ang Diyos na nasa langit, ang totoong Diyos, he spake boldness na papatayin ang mga propeta. Pero ang problema, nagkaroon ng threat sa buhay niya dahil nagalit si Jezebel. Kung paano pinatay niya mga propeta, siya rin ay papapatay. Ang espiritu na nasa kanya ay nawala. Yung with boldness ay nawala. Nauubos din. Siya ay tumakas. Ang sabi niya, Panginoon, itong buhay ko dapat hindi na ito. Ito'y kunin mo na. Sa 1 King chapter 19. Bakit? Sapagkat nauubos. Nawala sa kanya ang anointing, ang power. Pero sa mga anak ng Diyos, dahil nakita natin mga bagay na ito, pakanasain natin na para tayong filled with the Holy Spirit. Otherwise, pag hindi tayo na filled with the Holy Spirit, it's either tatakbo ka sa kaaway o magagapi ka ng kaaway. Yan ang problema. Diba? Ang sabi ni Brother Branham, sa triune being na kanyang in-explain, sinabi ng sinabi ng Indian captain, kung ano ang aking pinapakain, yun yung nagtatagumpay. Pag pinakain niya ang itim na aso, yung darkness ang siyang mananalo. Pag pinakain niya ang puting aso, ang kalooban ng Panginoon, ang Panginoon, ang buhay sa kaliwanagan, yun ang mananaig. So remember, grieve not the Holy Spirit of God because we are sealed hanggang sa pagbalik ng Panginoon. Sa papaanong paraan, halagi natin siyang bigyan ng puwang sa ating buhay. Lagi tayong manalangin, Panginoon, i-acknowledge, you are in my life. Panginoon, i-lead mo ako and I will follow. Napakaganda ng inawit natin kanina, have thine your way, Lord. Have thine your way. You are the potter. I am the clay. Mold me. Kung gano'n ang ating ugali, dinidesire natin sa ating buhay, hallelujah. Huwag natin kakalimutan, hallelujah, ang Matthew chapter 5 verse 6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, sapagkat you shall be filled. Hallelujah. Kapag parati mo itong dinidesire, ang Panginoon ay hindi yan hahayaan ka na nagdidesire, kundi ibibigay niya hanggang ikaw ay ma-be-filled. Hallelujah. Oh, praise the God. Hallelujah. Maraming bagay na dapat malaman. Now to sum up, what does it mean to be filled with the Holy Spirit? To be filled means to be controlled, empowered, and led by the Holy Spirit. Hindi to one-time event, kundi but it is continual process. Parati tayong mag-yield sa Kanya in our daily walk with God.
Tandaan natin, ang pinakasikreto lamang ay dapat lagi nating i-yield ang ating sarili sa Kanya. At ang hatid nito, He will give us power and boldness to witness. What do you mean? To preach the Word of God, to do His will, to do His purpose. Hatid nito, spiritual growth sa ating buhay. Sapagkat if you filled with the Holy Spirit of God, nakakabit dyan ang bunga ng Espiritu ng Diyos. At we continually, hallelujah, sinabi natin na maging filled at maging yield at maging isa sa ating Panginoon, hallelujah, magkakaroon niya ng kaisahan and in worship. Yan ang Spirit lead. Tandaan natin yung pinakita sa atin sa Triune Being, napakaganda ng Espiritu ng Diyos, nang siyang nagkaroon ng ugnayan sa ating Espiritu na Kanyang binuhay, ng Kanyang ibinangon, at nagkaroon tayo ng connection, at mula roon, hallelujah, paparoon sa ating kaluluwa, at sa kaluluwa, ihahayag sa ating katawan. Ang kapangyarihan, the source, ang Diyos, sa Espiritu natin, sa kaluluwa, at sa katawan natin, mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Kung tayo ay laging nakatap sa Kanya. Hallelujah. At yan ang pagkakakilanlan, the evidence ng Spirit-filled life. Okay? So I believe na address ko naman ang ating gustong italakay sa gabing ito. Pasensya na kung ito ay approach in a Bible study way. But I do believe ang Diyos, ang ating Panginoon, ay may layang makapangusap at gumawa at expound ang ating mga pinag-usapan sa gabing ito. Tayo ay tumayo muli. Hallelujah. Awitin natin yung ating kaninang inawit, Have thine own way, Lord. Ang ating Panginoon sa panahon na nandun siya sa Gethsemane at hirap na hirap sa kalagayan ng kanyang alam na ano ang mangyayari sa kanya. At kanyang sinabi, let this cup pass by me. Kanyang sinabi, Father, if you are willing, take this cup from me. Ngunit ang sinabi niya, I'm reading Luke chapter 22 verse 42. Ngunit ang sinabi niya, yet not my will, but yours be done. Kung yan ang ating sasabihin, Lord, napakahirap. Minsan napakahirap gawin. Maraming pressure, maraming hirap sa buhay. Yung mga pinapagawa mo, sometimes hindi ko nagagawa, Lord. Lord, hallelujah. Sabi niya, ang kalooban mo pa rin ang siyang mahahayag. Yes, Lord, aking gagawin ang iyong kalooban. Not my will, but yours be done. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit. Sa gabing ito kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Salamat sa mga salita ng buhay na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa pagtuturo ng iyong mga salita. Salamat sa pagbubukas nito sa aming mga kaunawaan. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang may nasain nito sa amin, O Diyos. Lord God, hallelujah. Ang aming Panginoong response, yes, Lord. Yes, Lord, to your word. Tulungan kami na mapananatilihing ang banal na Espiritu ay siyang nag-uumapaw sa bawat isa sa amin. Maging filled with the Holy Spirit. Hallelujah. Sapagkat sometimes, Lord, kami, Panginoon, hallelujah, ay nagkukulang, Panginoon. Dahilan, Panginoon, sa mga bagay, sa mga kabalahan sa mundong ito at nawawala ng puwang. At that is the reason sometimes, Father God, hindi namin maramdaman ang iyong paggawa.
Ngunit salamat sa gabing ito, Panginoon. Hallelujah. This is your command. Hallelujah. Sa bawat isa sa amin, mga anak sa liwanag. Hallelujah. Na kami, Panginoon, ay ma-filled with the Holy Spirit of God. Sapagkat, Panginoon, ang panahon, hallelujah, na iyong ipinakita sa amin. Hallelujah. Sa gabing ito, hallelujah, punong-puno ng kasamaan. Kung kami ay hindi magiging filled with the Holy Spirit, maaari kaming magapi. Maaari kami, Panginoon, tumakas, tumakbo sa kaaway. Ngunit ang paalala mo, Panginoon, with assurance, kung kami, Panginoon, hallelujah, ay masusumpungan that we are filled with the Holy Spirit, walang puwang ang kaaway na siyang makakapanaig sa amin, kundi makikita, Panginoon, ang buhay na may katagumpayan sa amin at ang kapangyarihan nito na siyang gumagawa, hallelujah, nang siyang magpapalaya sa anumang uri ng paghihirap ng kaaway at siyang, Panginoon, maggagapi sa kaaway, hallelujah. At salamat, Lord, sapagkat being filled with the Holy Spirit, aming natutunan that we are fully controlled ng influence ng Espiritu sa amin, na kung saan ito yung sinabi, hallelujah, that they are led by the Spirit of God. They are the sons and daughters of God. Sapagkat, Lord, hallelujah, meron kang layunin sa iyong pinangungunahan. Meron kang layunin sa bawat isa sa amin. Kundi, Panginoon, hallelujah, kami, Panginoon, hallelujah, gumanap ng iyong, Panginoon, aagawain, Panginoon, gaya ng aming Panginoon na kanyang tinapos ang gampanin niya dito sa mundong ito. Gayon din naman bawat isa, Panginoon, Lord. And that is the reason, Panginoon, ipinakita mo sa amin that we are filled and influenced with the Holy Spirit. Ang mga characters na aming napakinggan, gaya ni Apostol Pedro, gaya ni Apostol Pablo, gaya ni Esteban, hallelujah, kami na nakapakinig, Panginoon, ay gayon din ang aming gagawin, na kami, Panginoon, ay magsasalita na hindi ito sa aming sarili, kundi, Panginoon, under the influence of the Holy Spirit na siyang maglalagay ng mga salita at gagamitin, Panginoon, sa huling panahong ito. Kung bakit kami makakapag-testify, kung bakit kami makakapagbahagi ng mga salita with boldness, dahilan merong Espiritu na siya nag-iimpluwensya sa amin, Panginoon, na gumagawa, na tumutulak, hallelujah, gaya, Panginoon, sa huling panahon, hallelujah, na iyong pinapakita sa amin na kami, Panginoon, hallelujah, ay dapat marapat gawin ang magpagte-testify, ang pagpaprophesy, ang pagsasalita ng iyong mga salita. At ito, Panginoon, ay magagampanan lang namin, hallelujah, kung kami ay masusumpungan that we are filled with the Holy Spirit, hallelujah, of you, God. Lord, tulungan kami, Panginoon. Ang aming desire, Panginoon, bigyan ka ng kaluguran. Ang aming desire magampanan, Panginoon, at tapusin ang iyong kalooban na iyong pinagkaloob sa amin. Lord, kami, Panginoon, hallelujah, inakay mo sa kaliwanagan. Dati kami sa kadiliman, ngayon nilipat mo kami sa kaliwanagan. And that is the reason kami na nasa kaliwanagan, Panginoon, ay dapat naming gawin ang dapat gawin. Hallelujah. Lord, ang aming dalangin, Panginoon, hindi lamang sa buhay na ito ang makita ang kaliwanagan, kundi, Panginoon, sa mga bawat aming pananalita, Panginoon. Tulungan kami, Panginoon, aming ibinababa ng aming mga buhay sa iyo sa oras nito. Isinusuko, Panginoon, na may buong pagkatakot sa iyo, Diyos. Pagmamahal at pagrespeto sa iyo, Diyos, bilang isang aming Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat na nasa amin. Gawin mo, Panginoon, ang lahat ng ito, Lord. We want to give you highest praise and thanks to you, Father God. Patuloy namin dinadalangin, Lord, na hindi magtatapos ang mga aming napakinggan, Lord, sa gabing ito, kundi ikaw ay malayo pang mag-expound. Kahit kami ay pauwi, kahit kami ay nasa banig, Panginoon, upang matulog sa aming mga tahanan, Lord. Lord, magturo ka at gumawa ka pa. Hanggang ang bawat isa, Panginoon, hallelujah, masumpungan na nag-uumapaw sa iyo, Panginoon Diyos. Bless mo po ang mga bawat nakapakinig. I-bless mo ang mga bawat nanood sa online, Lord. Bagamat hindi sila nakapunta rito for some reasons, Lord. Ikaw ang gumawa sa kanila, Lord. Ang dalangin ko, ang bawat isa ay filled with the Holy Spirit. And that is the reason, Panginoon, mapaparoon kami kung saan mo kami akayin because you are na siyang nagkokontrol at gumagawa sa aming buhay. Ingatan mo kami sa pag-uwi
At ikaw po, Panginoon, ang gumawa, Panginoon, sa amin. Mag-ingat, Panginoon, sa daan. Maraming salamat po. Hallelujah. At sa gabing ito, Panginoon, tanggapin mo ang karangalan, kaluwalhatian. Papasalamat sa iyo lamang mauwi. In the mighty name of our Lord Jesus Christ.